Parang na-dehydrate na siguro to si Kuya Alex. Hello mga Mars! Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Dito naman kami sa Kaufland, tapos na kami doon sa Tesco. Before ang lahat, toilet muna ako. Ito talaga yung sakit ko dito ba? Ito pala si Philip, nagkita kami doon sa toilet. Philip ko! Uy, doon! Gida basket! Dumali, puska! Riklo! Ay, kailangan pala ng coins. Ano ba yan, mami? Maghahanap ako dito ng powder cloves. Which is hindi ko nakita yun sa Tesco kanina. Ewan ko lang kung meron dito. Mahirap hanapin yun. Yun ang gagamitin ko sa aking mukha ba. May experiment na naman akong gagawin. Pero wala akong makita dito. Wala siguro. Kasi sabi ni Vladimir, wala daw yun. Ito ba? Ay, hindi pala to cloves. Cloves ang hinahanap ko eh. Yung durog daw. Parang nadurog na yung puso ninyo ba? Kasi nasaktan kayo. Tapos hindi kayo na-date nung Valentine's. Ang dami naman nitong katabi kong in-check ko akang baboy tikangkang. Sa kasamaang palad, wala akong nakitang cloves na durog. So dito na lang ako sa Sutanghon. 98 cents. Gusto ko ito lalo na kapag gagawa ng sabaw ba. Mag-check ako ng kanilang honey, my love, so sweet. Ito kasi na klaseng honey, wala masyadong sabaw yan. More on sugar ba? Yun nga sinasabi ni Vladimir sa akin, yung honey daw dito, hinahaluan talaga daw ng sugar. Maghahanap din ako dito ng sardinas na bagsak presyo ba? Pero wala talaga. Ano ba yan? Hanggang 98 cents lang sila. I-try ko daw ito May chili. Maanghang siguro to no? Dahil may sili. Naghahanap din pala ako ng toothpick na may ulo ba? Yung may design ba? Meron sila nito Yung usually hinahanda sa platters, ito yung sinasabi ko sa inyo Ito, kung may bisita, pwede siya ituhog dito ang katulad dito, shrimps. Kaso nga lang mahal, 3 euro man ko Magreklamo si Vladimir nito. Meron doon sa Pilipinas, doon na lang ako maghanap. Madali lang man yun gawin, di ba? Itali mo lang para hindi makabitiw ba? Baka kasi bibitiw, makahanap pa ng iba. Hugot mo more. Naghahanap ako ng ganun ng mga toothpick dahil palapit na po ang Easter. Mga bisita kami niyan, yung kapatid ni Vladimir. And then, gagawa ako ng platters. Meron din pala dito, Ito din, Kaso lang mahal. 3 euro din. Huwag na lang. Tignan mo to si Philip, Alam niya kung saan nakadisplay yung Actimel na favorite ni Kuya Alex. Gidi Tam, hore. Hindi mo makuha yan. Wala mang promotion, Philip. You need to tell to dad, Hindi yung promotion. Libre. Disappointed talaga ako ba dahil wala pa kaming hand mixer, walang food processor, ang meron kami. Nakakainis. Kung cloves, kung durugin ko na lang ba? May pangdukduk naman ako doon, may martilyo, may bato. Okay na yun, Magbabayad na po kami. Ayaw na namin magstay dito ng matagal. Wala naman laman ang Kaufland Okay, put it back. Isauli na nila yung pushcart kasi uuwi na kami. Minsan kasi magsuntukan yun silang dalawa, magunahan sila kung sinong makaunang maglagay dyan. Pero yung coins, ibibigay nila yan kay daddy. And you need to give to dad, Nandito na po kami sa bahay. Pero tingnan nyo naman to si Philip, Hindi pa nakahubad ng kanyang jacket. Hala na, Philip ko, nini candies, putom, hindi may papats. Wala nang dinner niyan, Philip ko, candy ka agad. Naomi, si Rookie! Ayan na po ang aming grocery for today. Apat yan, pero hindi puno. Itong dalawa, Ito talaga usually ang aming grocery every Saturday. Ayan, 49 euros. Sa ano lang to Kaufland. Ewan ko yung sa Tesco. Naiwan ata yung resibo. Hindi ko na mapakita sa inyo. Nakasiparate yung aming mga karni. Gagawa pala ako bukas ng hotdog para sa mga bata ba. As usual, yung pizza ni Kuya Alex. Hindi mas pizza, Kuya. Yun ang nirequest niya sa akin Ano ba yan? Nandito na pala sa harapan ko Ito yung pinaka-favorite niya. Ayaw ko nito. Kasi ano lang siya. Ham lang at saka pineapple. Yung buko ba? Hindi pala naayos. Hindi ko pala ito nakuha ang aming bintana dito. Anong oras na? 7 PM na pala dito sa Slovakia. Mars, good morning. Hindi ko naman tinapos yung aking vlog kahapon. So, magpaalam lang kami kay Kuya Alex dahil hindi siya nakapasok today. Pagkatapos ng
lagnat niya, may ubo siya ba? Tignan niyo naman yung temperature namin sa labas. Oh, hala, nag-negative 9 na siya. Oh, magdala sana ako ng bike for Philip. Huwag na lang siguro. Magpaalam muna kami kay Kuya Alex. We are leaving now, Kuya. Dobre? Ahoy. Just a few minutes, dobre? I'm not staying longer. Dobre? May kukunin lang pala ako dito. Ito yung dapat kong itago, oh. Baka gamitin niya tong iPad. Last time yung iniwan ko siya dito, ginamit niya to. Habang wala ako dito, manood siya dito ng movie sa iPad. Oh, saan ko to ilagay? Yung hindi niya maabot ba? Dito sa pinaka-taas. Yung last vlog ko na iniwan ko siya dito, Diyos ko, pagdating ko, nakita ko siya, nanood na ng movie sa iPad. Galit na galit ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, hindi ka allowed gumamit ng iPad. Kasi yun ang pinakakalaban ko eh. Yung wala ka pa sa right age, gumamit ng iPad. Tinakot ko siya. Gusto mong matulad sa mata ni Mami na hindi ako makakita kapag walang eyeglass. Kaya yun, natakot siya. Sabi ko, wala ka pang 18 years old. Gumagamit ka na ng gadget. Yan ang mahigit na pinagbabawal ko sa kay Philip at saka Alex. Ay TV tayo, yun ang gamitin ninyo. Naku kami, ihatid ko lang si Philip. Hindi na siya marunong maglabas ng kanyang bike, oh. Thank you, Lord. Kahit na nag-negative 9, at least hindi nag-frost sa labas, oh. So, carry bells lang to. Magdala siya ng bike. Mas madali kasi kapag may bike siya. Then, pinadala pala to ni Philip ang book, oh. Gustong-gusto niya to ba? Pero hindi niya pwede ito maipasok doon sa itaas. Mamaya sa kindergarten, bawal sila magdala ng mga laruan doon sa itaas kasi ang dami nilang laruan at saka books. So, ilalagay ko lang ito mamaya sa kanyang cabinet. Pasensya na pala kayo ha. Kasi yung jacket ko, always niyong makikita. Isa lang kasi ang jacket ko para sa real winter. Yan ang negative. Hindi na kailangang manigarilyo eh. May Philip ko. Look. Yes, andito na po kami sa kindergarten. Then sa Rikla, hawak na niya yung kanyang book. Bakit walang ilaw dito? Ahoy! Ahoy na! Yun na! Oh, Insa! Your book. Diyan niya yan ilalagay. Sige na. Ay, naku, Philip ko. Toto, namumula na to ba for sure? Agoy, see? I told you, no nini bichika. Is it velmi zima? No. Nag-insist ka pa na hindi malamig. Pulang-pula yung mga kamay niya. Philip ko. Laki yung gloves ko. Ay, Diyos ko, binuksan pa talaga niya yung book niya. Hindi naman niya mabasa yan. Tinitignan niya lang naman yung mga pictures. Kasi animals yun eh. Istachi. Ay, nalang. Be, ang lubot be. Sus, ginoo ko. Ayaw pag binayot dong. Sayang pagkagwapo ni mo dong. Pauwi na po pala ako. Madali ako. Kailangan kong i-check si Kuya Alex kung may lagnat ba o wala. Kanina pa tawag ng tawag si Vladimir. Nung sinagot ko tawag niya, tinanong lang niya sa akin kung may lagnat si Kuya Alex. Sabi ko sa kanya, wala naman kasi na-check ko yung forehead niya ba. Kung sabi pa niya sa akin, hindi, i-check mo sa temperature. Ganyan si Vladimir, mas matindi pa sa ina kung mag-alala siya ba. Maya-maya tawag. Nandito na pala ako sa bahay. But now, umiiyak si Kuya Alex dahil may kasalanan siyang nagawa. But sabi niya, nautot lang daw siya. Pero may kasama palang dumi. Ay nalang Kuya Alex. Gide! Boy, there is a lot of wood eh, Kuya! Kala na. Ay, ito nga. Kuya Alex! Aside sa kanyang lagnat, yung tiyan niya, sumasakit din daw. What did you do, Kuya? Mas ang dami pang laruan dito. Ay, nako. Mga muy tain na tayo nito, Kuya Alex. Sobrang inis ko kay Kuya Alex. Napagalitan ko siya. Grabe, ang dami kong nalinis doon sa aming room. Ginawa niya ang lahat. Kaya maraming tubig kanina. Dahil nag-try siyang linisan yun, pero hindi niya nagawa. Ayan, kumalat tuloy. Masakit pala yung tiyan niya. Kailangan ko siyang lagyan ng Vicks. Bayan mo, Bolly? Gusto ko sana siyang gulpihin. Naalala ko kasi na ganito ako dati. Hindi din mawala sa akin dati ang sakit sa tiyan.
Kaya pinigilan ko na lang yung galit ko sa kanya. Wala na akong magawa eh. Masakitin talaga siya. Okay lang ba to? Expired na ang Vicks ba? Noong 2024, oh? Paubos naman. Ang mga panghaplas kasi nila dito, hindi meant ba? Hindi katulad sa atin na may efficacent. Yun ang hinahanap ko. Wala naman siyang lagnat. Rinig ko yung tiyan niya. Kumbaga, i-massage ko lang ba? Naalala ko yung hilot ni mama dati. Kapag sumasakit yung tiyan ko, ginaganyan niya lang, oh. Pero wag lang masyadong diinan. Ang hirap talaga, no? Kapag ang bata nang magkasakit. Sa awa ng Diyos, si Philip, hindi masakitin. Dapa. I-try ko lang siyang i-massage. Ang napansin ko sa kanya, habang lumalaki siya, yung sakit ko dati, nasa kanya na. Katulad nito, may lagnat, may ubo, tapos may sakit pa sa tiyan. Aside sa defect niya sa katawan, kaya hindi matuloy-tuloy itong MIR niya. Dahil sa kanyang kondisyon ba, baka maabutan na lang to siya na siguro ng 15 years old. Hindi pa na operahan yung mata niya. Painumin ko pala to siya ng sodium. Pero, expired na rin ito. Okay lang ba to? Matagal na to ba? Na-expired na siya noong 2018. Ipainom ko pa rin sa kanya. Wala kaming gamot dito para sakit sa tiyan eh. Ayan oh, tinunaw ko na lang siya. I-try ko itong painom sa kanya. Sana madala to sa sodium. Hindi kaya siya. Tinignan pa niya kung ano yung binigay ko sa kanya. Ina, hindi ko na natunaw lahat. Boiled lang ako ng eggs. Hindi ko siya pakainin na yung may mantika. Nag-request siya sa akin, magluto daw ako ng duck. Itlog na lang kukunin ko dito. Tapos yun na lang ang lulutuin ko para sa breakfast niya. Diyos ko Lord, di bali nang mahirap no? Basta wala lang sakit. Ito talaga ang pinakakalaban natin ba? Mahirap na nga, may sakit pa. Lutuan ko lang to siya ng breakfast niya. Wala pang kain yan siya eh. Ano pa kaya ang dapat ipakain? Inumin ko na lang siguro ng tea. Ito yung tea na pangbata. Hindi mahilig si Kuya Alex uminom ng tea. Pero no choice siya. Noong nag-edad siya ng 1 to 5 years old, nakaramdaman niya yung sakit sa tiyan, pero hindi yung ganyan na makatai sa underwear. Ang problema dito sa Slovakia, walang mga herbal ba? Kagaya ng mga damo na pwedeng ilaga para ipainom sa sakit ng tiyan. Mga tao dito, always doktor. Kaya si Vladimir, hindi na naniniwala sa mga massage ng inom ng mga herbal. For example, malayo yung hospital, malayo yung clinic. Paano na lang? Minsan nga, pinapagalitan niya ako, bakit daw ako gumagamit ng mga haplas ba? I-check ko pala ang temperature ni Kuya Alex, kung may lagnat ba siya o wala. Thank you Lord. 36.9. Ito yung sinasabi ni Vladimir kanina pa. 10 minutes ago, tumawag siya sa akin kung nakuha ko na ba daw yung temperature ni Kuya Alex. Sabi ko sa kanya, mag-antay ka. Kasi tumai si Kuya Alex dito sa bed. Habang nag-boil pa ako ng eggs, may papakita pala ako sa inyo. Binili to ni Vladimir noong last Saturday. Regalo daw to niya sa akin ba? No, Valentine's Day. Na hindi ko na ipakita sa inyo. Hindi na siya nag-matter sa price. Saglit lang ha. Ito ang binigay ni Vladimir sa akin noong Valentine's Day. Tapos, ano to, kalamansi. May bunga na yan oh. Yung mga ibang bunga, tinanggal ko na. Kasi yun ang sinabi ng sales lady. Natanggalin daw. Tapos dito namin nilagay sa room dahil hindi daw pwede na masyadong mainit. Dahil sinisindihan namin yung fireplace namin ba. So medyo mainit doon sa kusina. So dito namin nilagay sa room ni Kuya Alex. Kaya makikita nyo naman oh, ang daming mga gamit dito. 24.99 cent. Round off 25 euros. Mahal na yan. Kaya sinabi ko kay Vladimir, okay lang ba sa'yo na ang price medyo mahal? Sabi niya, okay lang yan. At least, hindi ko na daw maalala masyado yung Pilipinas. Wala na atang balak si Vladimir na pauwiin ako ng Pilipinas ba? Kaya binilhan na lang niya ako ng kalamansi. Pero hindi ko alam kung paano yan magkaroon ng mga bulaklak. Sana hindi mamatay yan. Kasi every time na may mga halaman dito na mamatay, hindi ko alam kung anong meron dito sa mga mahiwaga kong kamay. Uy. Prepare lang ako ng tea para kay Kuya Alex. Kailangan ko siyang pilitin na inumin ito. Lord, tulungan niyo ako. Paano na to? Lagyan ko na lang din ng tubig na malamig para mainom na niya ba.
Yung lukewarm kailangan niya. Masakit daw. Buti na lang hindi siya umiiyak. Ay, sa previous vlog ko na sumusuka siya ng laway, yun, masakit din yung tiyan niya noon. Ngayon, hindi siya umiiyak dahil wala si daddy niya, ako lang. Alam kasi niya na magagalit talaga ako. Always ko siyang sinasabihan na, hindi ka na bata, kuya. Kaya, balikan ko kayo ha, kailangan ko lang siyang painumin. Ano yung pagkain ni Kuya Alex? Nag-toast lang ako ng bread. Since wala kaming toaster machine, kawali na lang ginamit ko. Pinainit ko lang ba? Ayan, di ba? Toast na. Ang bilis. Parang magic. Itawa lang natin itong mga problema. Then, i-partner ko nito yung na-boiled ko na eggs. Kailangan ko palang sabihan si Vladimir Maya na dapat bumili siya ng gamot para sakit ng tiyan. Yan ang wala kami eh. Anong ilalagay ko dito sa toast niya? Bata. Pakainin ko lang to siya. Dahil wala pa tong breakfast. 9 o'clock na. Ay, nakawud lang. Ate pa naman yan eh. Yan mo. Tinignan niya yung pagkain niya. Papat! Dobrohot. Nasanay na yun siya. Kada kain niya, mag-pray muna. Naririnig ko yung tiyan ni Kuya Alex ba na kumukulo. Diyan ka ka? No? Kailangan ko pala i-exercise yung mata niya. Kakain din pala ako ng breakfast. Dito na lang tayo magmarites. May sasabihin pala ako sa inyo. Thank you, Lord. Inubos na niya. Pwede na. Huli? Broko? Pinilit ko lang siyang kumain. Ito lang pala yung breakfast ko. Oats at saka fruits. Not feeling well talaga siya. Kawawa naman si Kuya Alex. Ay. Kain pala tayo. Tapos may green tea din ako. Sobrang init pala to. Para kasi napasok yung aking napaka-laking lips. Itong lips ko, noong nag-work pa ako sa Dubai, gustong-gusto ng mga Arabic ito. May nagtanong nga sa akin kung nagpa-surgery daw ako. Sinabi ko din na normal yung lips ko, hindi ko na kailangan surgery. Kasi mas malawak pa sa 1 hectare na lupain ito. Anyway, back to chismis pala tayo. Diba nung nakaraan may check-up si Kuya Alex about sa kanyang heart? Alam mo, hindi ko maintindihan dito kasi sinabi ng doktor, everything is okay daw. Wala daw problema. Pero, yung heart valve daw niya. Kaya kailangan continuous pa rin yung pag-inom niya ng gamot para sa kanyang heart. Alam niyo ba ang pag-inom niya ng gamot? 5 years na. Nag-start siya ng uminom ng gamot. 3 years old. Hanggang ngayon, continuous pa rin. Akala ko nga, mag-stop na. Ewan ko lang ha, kung totoo ba talaga to. Kasi ang pagkasabi ni Vladimir, hindi naman daw problema yung heart valve niya. Bilang isang ina, nag-alala ako sa kanyang kalagayan. Kaya pinipray ko na lang always na sana habaan pa ang buhay ni Kuya Alex. Pilit kong iniintindi yung sitwasyon. Kung ano talaga yung plan ni Lord, tatanggapin ko na lang. Ang importante na ginawa namin yung part namin as a parents, lalo-lalo na si Vladimir, gagawin talaga niya ang lahat na wala lang mangyaring masama kay Kuya Alex. Minsan sinasabi ko na nga sa kanya na kung ano man talaga ang mangyayari kay Kuya Alex, tanggapin talaga natin. Kasi hindi natin alam kung anong naramdaman niya. Fighter si Kuya Alex eh. Every time na magtanong ako sa kanya, yung okay pa ba yung paghinga niya, hindi ba siya nahihirapan? Always yung sinasabi, okay lang mami, no worries. Then ipinakita niya na malakas talaga siya. Kapag may lagnat siya at may sakit sa tiyan, dyan lang siya parang nanghihina. Tignan niyo pagkatapos ng breakfast. Parang nanghihina na si Kuya Alex. I love you. For Jesus Christ, our Father, Son, Holy Spirit. Amen. 3 times na siya pabalik-balik sa toilet. Then tinawagan ko yung mama ko, sabi niya, kailangan ko daw i-massage yung likod ni Kuya Alex. Tumawa ngayon si mama kanina. Bakit Vicks ang ginamit mo? Para lang yan sa sipon, sa ubo. No choice ako. Ganito lang yung ginagamit dito pero hindi man ito masyadong mint. Rosemary at saka peppermint. Ayan ba, panandalian lang. Parang na-dehydrate na siguro to si Kuya Alex. Painumin ko lang to ng maraming tubig.